Hello Kathden fans! May regalo si Tisoy na luxury bag kay Tisay mga kasambres, fresh at mahal na mahal mula pa sa Amerika. Hindi ko to naisip pero naisip ito ng isang Kathden admin. Marami tayong items like si Sir Alden ay papasok sa PBB next year mga kasambreros or next collaboration. Tapos binabatikos din yung kanyang dito. May pinaghugutan si Ma'am Catherine mga kasembreros. Yan at marami pang items sa vlog na ito. Unahin ko itong PBB. May nag-post dito na parang may idea siya no, na papasok si Sir Alden sa susunod na episode or season ng ng Pinoy Big Brother mga kasembreros. 15 hours ago, Kapuso Super Alliance, sabi dito, Asia's multimedia star Alden Richards papasok nga ba sa bahay ni Kuya bilang guest house sa PBB Celebrity Collab Edition 2.0. So kapag lang siya, kapag guest lang po pwede yun. Pero kung posible yun mga kasembreros, pero kung mananatili talaga siya ng na parang regular housemate ay hindi pwede kasi sobrang busy ni Phenomenal Box Office Cinema King. Ang dami niyang projects, no? May Stars on the Floor, may teleserye at may movie pa siya na gagawin mga kasambreros. Maglalagari na naman si Tisoy sa susunod na taon. Sa pagpasok ng bagong taong 2026 kasabay ng kanyang kaarawan sa January 2, mas aabangan pa natin si Alden Richards bilang guest house sa PBB. Marami pa siyang tuturuang mga payo sa mga housemates. Tama, no? Alam niyo, isa ito sa mga magandang moves, no? Or actions ng GMA at saka ABS-CBN kung papasok Sir Alden tapos mag-encourage, no? Kasi yun naman yung goal ng GMA ng yung campaign nila na Click Kindness at saka yung purpose mga kasombrero. So talagang effective si Sir Alden dito na magbigay ng payo sa mga kabataan. Kaya abangan pa natin ang mga susunod pang kabanata sa PBB Celebrity Collab Edition 2.0. So, pero yung petsa lang na January 2, kung doon siya papasok ay hindi po pwede. Kasi baka January 6 no, or January 10 pa yung baka mag-extend si Sir Alden doon sa Amerika mga kasambreros, no. Hindi po pwedeng January 2 siya uwi dito kasi doon nga siya mag-spend time ng kanyang or magse-celebrate ng kanyang 34th birthday mga kasembreros. Hindi ko na alam kasi para may inhanda rin yung AR team ng birthday celebration ni Alden. So baka kahit dito lang sila sa Pilipinas at doon si Sir Alden sa Amerika ay mag-spend time siya or mag-celebrate pa ng AR team mga kasembreros. And kahit tayo no, mag-celebrate tayo ng birthday ni Alden sa January 2. Ang cute lang kasi, di ba, New Year. Tapos January 2, parang tuloy-tuloy yung celebration, mga kasembreros. Tapos next item natin, pero abangan natin to posible ito na mangyari na ipapasok si Alden bilang celebrity house guest sa PBB para mag-inspire, no? Magbigay ng kind words and encouraging words sa mga kabataan doon sa loob ng bahay. Tapos si Riza, syempre enjoy ang Fulkerson family doon nag-share sa kanyang Instagram story na mga ganap nila sa Amerika so far mga kasembreros. So halo-halo na ito, no. Naka white na jacket si Riza or si Riza. Tapos kasama yung kanyang family of course doon. So wala dito si Daddy Bay. Parang mostly ito ay kay Riza lamang or kay Riza na mga shots mga kasembreros. Kasama dito si Baby Angel, no, yung kanilang bunso mga kasembreros. So yun po. And then ito, next item natin mga kasembreros, grabe naman yung mga taong to. Binabatikos nila, hindi pa pinapalabas sa sinihan yung Big Tiger. May mga issue na sila. 23 hours ago, pinagtanggol ito ni Yumi Jane Katog. Big Tiger ni Alden iniintriga pa bago lumaban. Kaka-launch pa lang ng Hollywood action film ni Alden Richards na Big Tiger. Aba, may iniintriga or intriga na agad. Tanong ng ilan, Hollywood ba talaga yan? Kung sa Pilipinas kinunan. Diretso ang sagot ni Alden, hindi raw sukatan ng location. Ang mahalaga, global ang showing at iba ang tingin ng international partner sa Pinas. Para sa kanila, fresh at kakaiba ang visuals. Film within a film, kumbaga. Aware si Alden sa ganitong mindset pero dead ma lang siya. Focus na siya sa post-production at grateful sa kanyang first international venture, kontrabida pa nga. Sa huli, local man ang lupa, global ang laban. Grabe, no? Tama mga kasembreros.
Kahit na parang hindi sila proud, no? Na dito pinalabas or dito kinuhaan sa Pilipinas yung mga eksena, mga kasi dapat maging proud tayo bilang Pilipino kasi kaya pa lang mag-produce ng international film or Hollywood film ang isang Filipino actor, director, producer, mga kasambreros, and of course yung sceneries, yung mga spots dito sa Pilipinas, mga kasambreros. So instead of bashing, ay naku po, magpasalamat na lang kayo kasi yung tax mapupunta rin naman sa bulsa ng mga kurang, hindi. Mapupunta naman sa developments, no, ng Pilipinas. So ganoon, hindi yung kayo wala nang aking ambag, ay iintriga pa. Talagang nagalit, no. De, joke lang po, pinapatawa ko lang po kayo mga kasunod na bawal ma-high blood. So ito, ang ganda rin nito, 15 hours ago, your beautiful bride. Naging bride na si Ma'am Catherine, mga kasambreros, na post ni Queen Flor. Na-miss ko tong post ni Queen Flor. Ang ganda ni Ma'am Catherine dito, no, sa kanyang bride, no, mapapangasawa ni future Tisoy Alden. Ang future wife ni phenomenal box office cinema king, mga kasambreros. So yun po, no, may bulaklak ang ulo ni attorney dito. Pero alam ko ano to, isa sa mga eksena sa mga movies pa nila ni Daniel Padilla dati, no, but correct me if I'm wrong, mga kasambreros. Kasi ano ito yun, tawag dito, parang naalala ko may isa siyang eksena na ganito na parang ikinasal sila ni DJ, which is hindi na mangyayari kasi may Kyla Estrada na si Daniel John Ford, mga kasambreros, si DJ. And then ito, next item natin. Ito, kahapon, no, posted ng Kapamilya Universe. Bianca De Vera is the newest Star Cinema leading lady. From Sarah to Catherine, kinumpara siya kay Ma'am Catherine, mga kasambreros. Now Bianca De Vera steps into the spotlight as the newest Star Cinema leading lady, continuing the legacy of iconic women who brought unforgettable love stories to the big screen. So, Love You So Bad kasi, no, yung bagong pelikula at entry ni Bianca De Vera, mga kasambreros, sa Metro Manila Film Festival. So kasama niya rito sina Will Ashley at saka si Dustin Yu sa pelikulang ito, mga kasambreros. Pero hindi naman newest. O yun, pwede siyang dagdag, no, idagdag, mga kasambreros, sa mga leading ladies ng Star Cinema. Kasi nandyan pa si Bel Mariano, no, nandyan pa si Maris Racal. Hindi ko alam kung pwede si Maris Racal, no, kasi magaling din actress si Maris Racal. Marami pa, no, maraming mga ano, kasi si Kim Chu, no, nasa 30s na rin. So si Bianca De Vera na ito, sobrang close ito kay Ma'am Catherine kasi magkasama sila dati sa yung series na last na ginawa ng Katniel, mga kasambreros. Got to Believe ba yun, mga kasambreros, no? Yung pinaka-last nila na ano, hindi ko sila talaga nasubaybayan to. Dati, mga kasos. Pero yun, si Bianca De Vera, kalog-kalog din to eh. Sobrang bait ng batang ito at saka sobrang kalog. Pag kumakanta siya, although wala na sa tono, yung mga kasama niya, sobrang tawang-tawa sa kanya. So siya parang natural pa rin. Parang Ann Curtis na yon. Parang Ann Curtis siya, mga kasi sobrang bait at saka sobrang kalog, mga kasambreros, ni Bianca De Vera na of course, no, sumuporta sila sa dito sa ARXV concert ng kanilang Kuya Alden kasama sina Will Ashley at saka si Dustin Yu, mga kasambreros. So sobrang bait at saka sobrang appreciative din ito ni Bianca, and of course sobrang kalog din, no. Marami ang bumibilib at saka humahanga din dito kay Bianca kasi nga ay yun talagang very genuine and very authentic, no, yung kanyang ugali, mga kasambreros, sa harap at likod ng camera. Tapos ito, yung may hugot si Ma'am Catherine, mga kasambreros. Yung sa ano, kagabi lang to pinost, hindi ko lang, parang late siya, mga kasambreros. Itong si Sir na TikTokeris na isang vlogger sa TikTok, mga kasambreros, ay ano siya, no, parang tinanong niya dun sa Rexona na 10-miler series, mga kasambreros, na tumakbo nga si Ma'am Catherine. Parang sabi ni Sir ay, alam ko ay pinagugutan ka, Ma'am Cath, no, na ano yung pinagugutan mo o kung ano yung reason kung bakit ka tumakbo, ganun. So sabi ni Ma'am Catherine dito ay yung sarili niya, no, yung kanyang self, mga kasambreros, kasi of course it's physical fitness,
at saka isa yun sa mga nagiging ways na yung mental sanity, yung mental aspect niya ay mapangalagaan. Pero short lang yung binigay na statement dito ni Ma'am Catherine, parang nakat siya agad. Pero naalala ko kasi dati na pag tinatanong siya doon sa sa ibang interviews about physical fitness, about pagtatakbo and so on, ay yun, parang pangalagaan yung kanilang mental sanity at saka yung parang si Sir Alden lang din. Kasi 'di ba, yung pagbabike, yung pagtakbo ay sinasabi nga ni Sir Alden parati na parang pangalagaan yung one way of protecting and maintaining his mental aspect, mga kasembreros. So, yun po. So, talaga nag-usap nga talaga ang dalawang ito. Kasi nga ay pareho sila ng sagot sa mga tanong-tanong, mga kasembreros, about physical fitness, mga kasembreros, no? So, kung kaya tayo po ay team panatag kasi nag-uusap naman talaga ang dalawang ito. Tapos ito, next item natin. So, tawag dito, itatakal na natin itong pinost ng isang Kathleen admin. So, hindi ko ito nabasa, hindi ko ito naisip, mga kasembreros ba, na o nga no, na pwede kasi, di ba, talagang love language ni Sir Alden ang giving, yung pagbibigay ng regalo. So, posible na bibilhan ulit ni Alden, mga kasembreros, si Ma'am Catherine ng regalo, fresh and mahal na mahal from America, mga kasembreros. So, ito ay posted ni mother and daughter, no? Na isang isang solid na Kathleen admin din po, mga kasembreros. So doon ko naalala, nag-sink in na nga no, nung sa California sila dati ay binili niya yung Bottega bag, mga kasembreros, na worth na according nga dun sa mga sources ay 100,000, mga kasembreros. So barya lang yan kay Sir Alden, 100,000 para sa kanyang minamahal na si Ma'am Catherine, mga kasembreros. So baka yung bibilhin niya ngayon ay kasi luxury bag na yung pinost dito. At saka nisip ko talaga luxury bag, mga kasus, kasi hindi ka magre-regalo sa taong mahal mo kung yung mahal mo kailangan mahal din ang regalo at saka kaya, mga kasembreros. So knowing Sir Alden ay siya yung natatawa ko, sabi niya na, di ba, yung sa may dito sa mag-uusap nila dati sa kay MJ Felipe, source of si Alden daw, sabi ni MJ sabi ni MJ, si Alden daw ay ang source of, sabi niya, source of, tapos nagdugtong si sumabat si Catherine, sabi niya, source of income. Sorry po, source of income, kasi nga galante si Tisoy when it comes kay Catherine at saka sa kanyang glam team. Naku, na-miss ko talagang magsama tong dalawang ito. Naku Lord, sana pwedeng gini sa 2026 magsama ang dalawang ito para sa promo nila ay buhay na naman tayo at saka tatawa na naman tayo, mga kasembreros. So, natawa talaga sa source of income. Ibig sabihin, madatong talaga ang inyong Tisoy, mga kasembreros, pambansang bay. So yun po. So sabi dito ni Mother and Daughter Explorer, 20 hours ago, Alden naghahanap ng rare luxury bag, no, para sa regalo niya kay Catherine, mga kasembreros. So rare na ibig sabihin bihira at saka hindi mo gaanong matagpuan na bag, mga kasembreros, na ireregalo of course ni Soiti kay Tisay, mga kasembreros, which is definitely, kung hindi man nila i-publicize, very understandable. Pero alam natin na nagre-regalo talaga ito si Soiti, mga kasembreros, hindi lang niya isinasa publiko. So yan, no, naalala ko dati talaga yung bag na yung tapos twinning sila. Dalawa actually yung binili niya rin, yung Bottega bag, mga kasembreros, dalawa yung binili niya. Kung nakita niyo sa picture ay pareho sila, mga kasembreros, ng style ng Bottega bag, mga kasembreros. So handy siya. So yun po, no? Kasi twinning of course ang Mr. and Mrs. Fulkerson. So natatawa ako dun sa hinuhuli siya dati ni MJ Felipe na kung niregaluhan ba kasi tinanong siya, di ba, kung niregaluhan ba ni Alden si Kath ng mahaling bag, yung Bottega bag nga, no, kasi nakita ni MJ yung mga resibo. Sabi naman ni Alden, sabi naman ni Kath, ang galit lang dalawang ito magpalusot, mga kasembreros. Sabi nila, maglatag muna sila ng resibo.
Tapos, nung, tawag dito, nung naglatag na ng resibo, syempre patapos na yung promo ng Hello Love Again. So, hindi na na-follow up. Kahit yung kaso, no, ni attorney at saka ni client ay bukas pa rin hanggang bukas pa rin hanggang ngayon mga kasembreros. So, pero hayaan na natin. Hayaan na natin masaya sila at saka low-key sa kanilang secret mga kasembreros. And then ito, next item natin mga kasembreros. Ang ganda ng ano din dito, ang ganda ng comment or feedback, no, kay Ma'am Catherine mga kasembreros. Dito nga sa kanyang kanyang damit, no, or kanyang outfit mga kasembreros. So, 3 hours ago, Beautiful Artist Philippines, sabi niya true. Kasi may nag-comment dito na isang fan about kay Ma'am Catherine mga kasembreros, no, siya yung pinakamagandang mukha lalo sa big screen. Hindi nakakasawa, no, si Ma'am Catherine mga kasembreros. So, yun, naka-white outfit si Ma'am Catherine. Ito yata yung isa sa mga naging outfits niya sa Tatler or sa Pilipinas Got Talent, no. This was posted by John Valle, no, John Valle sa kanyang Instagram mga kasembreros. So, talagang hindi nakakasawa, lalong-lalo kapag naayusan. Tapos, nakaharap na yung mga, na tapatan na siya ng ilaw. Para siya may sariling ring light mga kasembreros. Si Ma'am Catherine sa kanyang, sa kanyang maamong mukha at saka ugali mga kasembreros, of course, no? Na sobrang genuine and authentic sa mga tao. So, pwede kasing maganda ka, pero yung iba kasi yung sociable at saka friendly ka mga kasembreros sa mga fans mo, lalong-lalo na kasi sila yung taga-suporta mo. Sila yung taga-angat mo mga kasembreros na sa karir ng bilang ng isang artista. And then ito, 11 hours ago, grabe, na backfire tuloy yung nag-post ng yung kay Mayor Mark Alcala mga kasembreros at saka ni Katrina Spate daw. Bumalik sa kanya yung mga sinasabi ng mga Catherine admins, mga kasembreros at saka mga netizens. 11 hours ago, Elisha Pulin, nagpakalat na naman kayo ng chismis na si Catherine ang kasama ni Mayor. Tingnan nyo naman, walang hikaw si Catherine sa kasama ni Rhea. Pero ang kasama ni Mayor may hikaw. Picturean nyo naman na nakaharap si girl para makita namin. So nga, no, confirm na natin yun mga kasembreros. And yun, yun talaga yung una ko napansin din kasi di ba may files tayo. Wala siyang hikaw, tsaka yung tali sa buhok magkaiba. And then, yun, yung parang style ng damit, parang yun lang yung tugma at saka yung so, pero move on na tayo dito mga kasembreros, no? Kasi, tayo dito, tough din pa rin sa huli mga kasus at walang Mayor Mark Alcala. Wag na nating ipilit si Mayor kasi red flag siya sa buhay ni Ma'am Catherine. So we're not saying naman na he's so mean and he's so bad mga kasembreros, no? But hindi lang sila bagay sa isa't isa. So ganon. So pwedeng si Sanya Lopez, no? Pwede pang ganon mga kasembreros at saka si Mayor Mark Alcala, but not, please not Catherine Bernardo. And then ito, ang cute ng ginawa ng isang fan dito, no? Inedit niya yung cat din, tapos parang nasa gitna sila ng isang stage. Grabe naman sa kaseksihan at kagandahan ang ating Reyna Catherine. Si RC Munoz. Parang fan ito siya mga kasembreros, no? Tapos kasama ni Phenomenal Box Office Queen, si Phenomenal Box Office Cinema King mga kasembreros, Alden Richards. Naka-tuxedo si Tisoy, and of course napaka-elegante ng dalawang ito. Kumbaga pa ay mamahalin yung kanilang halaga kapag sila yung nagsama sa screen mga kasembreros. Tapos ito, next item natin mga kasembreros. Sige, share ko na rin to. Si MJ Felipe, nagkaroon pala siya ng event, no, parang behind the scenes sa Christmas party. Pero ito po ay hindi gaanong focus sa mga artista. May mga artista dito dun sa Christmas party nga nila. This was posted 2 days ago. Pero not totally nakafocus kay Ma'am Catherine mga kasembreros. So parang buong ABS-CBN ano na ito. ABS-CBN mga artists, mga kasembreros, and yung mga trabahante or empleyado behind the camera mga kasembreros and behind every production. So ang kulit dito kasi parang meron silang alam yung show, tayo ito, best in costume
pa-Christmas na related sa Pasko mga kasembreros. So yung iba dito recycled and so on mga kasembreros. So news gathering, parang iba't ibang department sa ABS-CBN mga kasembreros. Pero posted ito ng TV Patrol mga kasembreros ng ABS-CBN. So kung ito po ay makopyright ay hindi ko mapi-play ito. Pero kung okay naman at hindi copyright mga kasembreros ay tatry ko pong i-play. So yun po yung ating usapan. Yun po yung ating usapan para ma-appreciate nyo lang po mga kasembreros itong pinost ni MJ Felipe mga kasembreros. Tapos yun, last item natin. Sige, ito na yung last item natin. So may isang dito, isang bagong admin ni Catherine 20 hours ago. So grateful for all your support. Tapos si Cecilia Mercado yung nag-post dito kasi yung reel niya ay umabot ng 50,000 views. Tapos yun nga about kay Ma'am Catherine na pumunta siya sa kasal ni na Zanjo Marudo at Ria Atayde mga kasembreros na church wedding naman ito. Kasi yung unang kasal ni na Zanjo ay civil or sa lang siya, hindi siya sa simbahan mga kasembreros. So ang ganda sana lahat ng mag-asawa ganito na talagang pangarapin nila at gawin yung church wedding hindi lamang sa mayor or sa congressman or so on mga kasembreros. Kasi nga mas maganda kapag may basbas talaga ng Diyos ang isang relationship na mag-asawa mga kasembreros. Alright, so yan lang actually sa ating Captain items, no? Marami pa tayong aabangan. Ngayon po ay nag-voice over ako ng 2:30 ng hapon mga kasembreros, December 28, 2025. So hindi na ako nagsabing gantong petsa, kunwari gantong petsa, happy ganyan na happy Tuesday, happy ganyan petsa. Kasi minsan na-relate, no? Kasi may mga technical errors akong na-encounter sa aking pag-edit. So, pero yun, nagpapasalamat ako sa solid na Cathinatics na sumusuporta sa ating channel. Alright, so pangyan po natin ang napakagandang salita po ng Panginoon mga kasembreros and mga Cathinatics, in advanced Happy New Year po sa bawat isa. At para po sa ating Word of God, sobrang the best nito mga kasembreros. Sana po ay pakinggan natin Ang title po ay Magpasalamat Parati. Ephesians chapter 5 verses 20 through 21. Giving thanks always. Ito yun, for all things to God the Father in the name of our Lord Jesus Christ. Submitting to one another in the fear of God. Napakaganda ng mga kasembreros. Yung ating anak, yung ating magulang, yung ating kapatid, or kung sino man dyan, kaibigan, for example, kapag sila po ay parati nagpapasalamat, kunwari, pinahiram mo lang ng charger, pinahiram mo lang ng piso, pinahiram mo lang ng 5, pinahiram mo lang yung mga maliit na bagay, but yet they're thankful. Ay naku po, napakasarap po nun na balik-balikan na gawa ng mabuti or gawa ng maganda mga kasembreros kasi nakita mo yung appreciative heart nila. So yung taong appreciative, napaka na po ng tulungan mga kasembreros at saka gawa ng maganda. Kasi nga they're appreciating small things mga kasembreros. Ganon din pa ang Diyos natin. Sabi niya ito, giving thanks always, for all things to God the Father in the name of our Lord Jesus Christ. Kung kaya sa panalangin natin, sa pasasalamat, sa anumang bagay na ginagawa natin, especially kapag tayo po ay nananalangin. Lord, maraming salamat sa pagkain, sa grasya, sa ulan, sa init, sa hangin, sa buhay na ito. Maraming salamat sa yung anak na si Lord Jesus Christ, na tindalang sa amin. Maraming salamat sa aming kalakasan, sa aming kaalaman, sa aming dunong, sa direksyon at tamang plano sa buhay, sa mga choices na tama. Maraming salamat sa iyong salita na makapangyarihan sa lahat at nagiging guide namin at direksyon, nagiging manual namin sa araw-araw naming buhay. Maraming salamat sa mga strategy sa buhay, sa trabaho, Maraming dapat ipagpasalamat mga kasus. Alam niyo kung isa-isahin natin, siguro hindi kakasya sa 10 pages mga kasembreros na ating isusulat ng ating dapat ipagpapasalamat sa Diyos ng kanyang kabutihan every single second. Imagine niyo yung ating oxygen na hinihinga libre, walang bayad mga kasembreros, hindi puwera na lang doon of course sa mga taong nasa hospital at ino-oxygen, pero yung oxygen na hinihinga natin sa labas pa yung buhay na ito. That is why ang buhay natin ay dapat nating pinapasalamat sa Diyos because libre ito mga kasembreros at actually utang natin sa Panginoon mga kasembreros. That is why
pasalamatan natin every single time na sa panalangin. Tapos sa end ng ating panalangin, in Jesus name we pray, amen and amen. So ganun siya mga kasos, parati siyang in Jesus name, in the name of the Lord Jesus Christ we pray, amen. So ganun mga kasos, dapat sa huli parati, kumaga pa siniselyuhan natin yung ating panalangin ng pangalan ni Lord Jesus Christ mga kasos, because He is everything, no? Lahat ng rason, lahat ng dahilan, hindi nagawa ang mundong ito, hindi nagawa ang tao, hindi nagawa ang lahat-lahat, hindi nangyari ang pagsakripisyo kung wala siya mga kasembreros, no? Hindi tayo naligtas, wala tayong access sa God the Father kung wala si Jesus Christ, because He is the way, the truth, and the life. Kulang yung mere words natin in adjectives, even to the point of superlative degrees mga kasembreros. Multiply pa natin ng 1 million times mga kasembreros, or 5 trillion times yung kabutihan ng Panginoon. Yung universe, di ba? Kung i-imagine nyo, yung universe talaga walang asan kaya yung hangganan, asan kaya yung end point, no, yung dead end ng universe na ito, yung kalawakan ng galaxies, ng mga constellations, saan kaya nagmumula, saan kaya, di ba, grabe, hindi ko na-amaze yung mga planeta pa nga lang, di ba, hindi sila nagbabanggaan kasi meron silang axis, no. Science tells us and explains to us na may axis, no, may sarili-sarili silang highway ang mga planeta mga kasunod, but there is a more powerful, the one who controls mga kasembreros ng ating mga planeta mga kasembreros na hindi sila nagbabanggaan, and that is the Lord Jesus Christ. Lahat ay nakokontrol, ay lahat nangyayari because there is that name, powerful name of the Lord Jesus Christ mga kasembreros. So kung meron man tayong pasalamatan, that is why in the name of the Lord Jesus Christ we pray, amen. So submitting to one another in the fear of God. So ito yung sasabi natin na kapag ang nanay, ang tatay may takot sa Panginoon, yung mga anak nila ay tuturuan din nila ng salita ng Panginoon at matakot at umibig sa Panginoon mga kasembreros. And ang ating mga government officials, kapag may takot sila sa Panginoon, takot din silang mangurakot, no? Takot silang gumawa ng masama at saka magkaroon ng selfish ambition, ng selfish interest mga kasembreros, na yung ginagawa nila ay para lang sa kanilang kapakinabangan mga kasembreros at hindi kapakinabangan ng tao. Kapag ang public official or kahit na sino mang individual, kapag may takot yan sila sa Panginoon mga kasembreros, hindi yan sila nagiging selfish. As a matter of fact, nagiging kind sila, nagiging they're looking after the charity and welfare of other people instead of themselves mga kasembreros. Kaya ni Sir Alden, di ba? Yung inuuna na yung mga tao importante sa kanyang buhay because he knows and he reads the Bible. He knows the Bible mga kasembreros. So, yun po siya, no? Okay, it's really important to always read mga kasembreros the Holy Bible kasi yun yung pinakamalinaw nating basehan at instruction sa buhay mga kasembreros. So, yung tao nagpapasalamat kasi, it's a sign of humility, no? Ang taong nagpapasalamat ay mapagpakumbaba yan kasi alam niya na yung meron siya ay may pinanggalingan, may nagbigay. So especially kapag tayo nagpapasalamat sa Panginoon na hindi akin to, this comes from God, and dapat kong pasalamatan ang nagbigay mga kasembreros. Think about it this way. Have you ever been in a situation where someone was genuinely grateful for something you did for them? So kagaya na mention natin, how did it make you feel? Gratitude in relationship is a powerful force that deepens connections and fosters mutual respect. So napakaganda, no? It only shows appreciations for the other person, but also reinforces the bond between individuals. Now add the aspect of submission to this equation. Submission in relationships signifies a willingness to be humble, to listen, compromise, and ultimately to put the needs of others above our own. So kagaya na mention natin mga kasembreros, no, na mas inuuna natin yung welfare, ang kabutihan ng ibang tao kaysa sa ating sarili. So ang kagandahan kasi kapag inuuna natin yung kunwari yung pamilya natin, kapag inuuna natin sila, especially ang Panginoon mga kasembreros, ay hindi niya tayo pababayaan. He will provide a way, He will provide our needs, no, mga kasembreros, sa ating buhay. So kapag ang amo natin ay ang Diyos, wala tayong talo. Yung pagkapanalo parati yung kanyang alam. He doesn't know how to fail because only victory and success
his agenda, mga customers. When both gratitude and submission are present in a relationship, it reflects a sense of reverence for the other person. It demonstrates an acknowledgement of their value, their worth, and their importance. We reflect reverence for Christ in a broader sense by emulating his qualities of love, humility, and servitude in our interactions with others. So, mas napapatunayan din natin yung pasasalamat natin sa Panginoon, more than the words na sinasabi natin na, Lord, maraming salamat, maraming salamat, maraming salamat. So more than the words na sinasabi natin ay kapag tayo pa ay naglilingkod sa Kanya, sinusunod natin siya, and of course ay minamahal natin ating kapwa-tao. Yung naglilingkod tayo sa ating pamilya, kung pa, hindi tayo nagiging selfish, bagkus ay nagiging kind tayo sa ating magulang, sa ating asawa, kapatid, anak, and so on, mga customers, sa ating kaibigan, and so on. So, dun mo na ipapakita na you appreciate and you thank God, mga customers, in your own small little way. Kasi nga, minamahal mo ang kapwa-tao, and of course, minamahal mo ang Diyos, at sinusunod mo yung kanyang ginagaya natin siya ba, na yung kanyang ugali na mapagmahal, humble, matiisin, joyful, peaceful, gentle, may self-control, faithful, no? At saka mabuti, mga kasas gumagawa ng kabutihan, humble, and then nagpapatawad, no? At saka maawain and mapagbigay, mga kasumero. So yun po siya. Lahat ng good aspects or good na fruit of the spirit, mga kasembreros, na po pwede nating taglayin ay yun po siya. Furthermore, the phrase "in the name of our Lord Jesus Christ" underscores the significance of our relationship with Jesus in our expressions of gratitude. It reminds us that our thanksgiving is not merely a perfunctory act, but a heartfelt response to the redemptive work of Christ. Parati nating pasalamatan yung pagpapadala at pagbibigay ng Diyos Ama sa atin kay Lord Jesus Christ, because without His Son, Jesus Christ, we are totally nothing, mga customers. We are totally dead. Walang humanity na nag-exist na ngayon, mga customers. Siguro, nalipol na at saka naubos na naparusa, mga customers, no? Naparusahan na lahat ng tao. So, wala ng generation ngayon, wala ng Dennis, wala ng kayo na nanonood. Kung tayo po ay, kung hindi pinadala ng Diyos Ama, yung kanyang kaisa-isang anak, mga customers, na si Lord Jesus Christ, the Messiah sa atin, so that magkaroon tayo ng redemption, magkaroon tayo ng salvation, magkaroon tayo ng access sa heaven, mga kasus. Kasi wala nang access ang tao, no? Nung time na yun, na galit na ang Diyos Ama, mga kasus, wala nang access ang tao sa heaven because of sin. Parang nagkaroon na ng padlock, mga kasembreros, ang langit, kasi nga yun nga, napuno ng kasalanan, sinarado na ng Diyos Ama yung langit because of parang hindi na sila katanggap-tanggap, hindi na tayo katanggap-tanggap. Humanity was not welcome sa heaven, mga customers, because of the great sin that people were committing. But no, by the grace of God, mga kasembreros, ay pinadala niyang kanyang kaisa-isang anak na kung pa supposedly hindi natin worthy, no? Hindi ka karapat-dapat, but because of His great love sa atin ay dapat nating pasalamatan, mga kasus, at binigyan niya yung kanyang kaisa-isang anak. So yun dapat, no? Parati nating appreciate yon. Kung meron tayong ulit-ulitin sa buhay natin na pasalamatan, sa ating mga bibig, sa ating action, sa ating buhay, yun na yung kabutihan ng Panginoon. Parang ano lang yan sa buhay, kunwari pag mag-asawa kayo or anak mo or magulang ka, kapag inulit-ulit mo yung masamang ginawa ng anak mo 10 years ago, 20 years ago, or 15 years ago, 5 years ago, no, kapag inulit-ulit mo, ikaw kasi, di ba, sinabihan kita ng ganito, ganyan, so para nagsisisiyan kayo parati, wala pong magandang maidudulot yan, mga customers. Pero kapag tayo ay inuulit-ulit natin yung mga magagandang gawa, no, we can talk about yung mga mistakes natin and failures dati, for example, tapos babaguhin natin, no? I-change natin para maging tama. So kung yung kamalian natin last year or 2 years or kahapon or kanina, babaguhin natin. So ganun siya, mga kasus. Pero pagka inulit-ulit kasi natin yung mga mistakes and failures natin, parang 100 times na, no? Or parang araw-araw na narinig mo yung sisi, ikaw kasi, ito sinasabi ko natin. So wala pong magandang maidudulot yan sa pamilya, mga kasembreros. Pero kapag binalik-balik natin yung inulit-ulit natin yung kabutihan, yung magandang gawa, yung mga success, yung mga victories, yung mga basta yung mga good news ba ng anak, asawa, kapatid, magulang, and so on natin, ay mas tatatag po yung ating relationship na magpamilya. So ganun po siya. So napakaganda po ng verse na ito, mga kasunod. Magpasalamat parati, no? Gawin nating lifestyle at ugali talaga
kung pa maging addict tayo sa pagiging mapagpasalamatin mga kasambreros. Alright, so sa ating Word of God, ha, nawa pa ipagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, at kung pa thankful na heart, no, grateful heart mga kasambreros na parating nagpapasalamat sa ating Diyos at sa ating pamilya every single time. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. See you sa next segment mga kasambreros, and paalam po. I love you.